Doon pala sa Friday mga kalapatid, ang mix natin 70-30 mix or 50-50. Bakit 50-50? Check ko na Friday pa lang kung anong magiging kalagayan ng panahon, yung mga weather forecast. Halimbawa, merong smashan, hindi maganda yung panahon, medyo predicted ng weather forecast na uulan sa Sunday. Alright, so medyo magdadagdag ako ng patuka. Alam nyo na, yung mga pangkarga, energy mix, dadagdagan natin ng pat. So, dyan ko tinitignan. At kung magkakaroon naman headwind, mga kalapatids, yan, nagdadagdag tayo ng energy seeds sa ating mga alaga. Pero kung wala naman, fair weather, ang binibigay ko pa rin ay 70-30. Araw ng Friday yan, mga mapapansin ninyo, sa Friday, nag 50-50 tayo. Pero dito sa Saturday, ay 70-30 lang. Eh, mas malapit yun sa araw ng major racing. Alright? Ang dahilan mga kalapatids na kanubi, dahil yung binibigay nga natin na PATS stored energy dyan sa araw ng Friday, kailangan niya ng at least 48 hours bago ma-absorb ng katawan into readily available energy. Kumbaga, para ma-convert yung mga fats into stored energy at anytime pwedeng magamit ng ating mga ibon, binigay nating fats into energy ay at least 48 hours mga kalapatids. Kaya kung magbibigay ka ng fats sa araw ng Saturday para sa race ng Sunday, ay wala yun mga kalapatids, useless yun, magiging pabigat lang sa ating mga ibon, dahil kahit ma-metabolize ng digestion nila yon, hindi nila magagamit yung energy na nakapaloob dun sa fats kasi hindi pa napoprocess ng kanilang katawan ma-convert sa readily available stored energy. So at least 48 hours. So kung meron kayong major race at alam nyong smash na magaganap, Friday yan binibigay 2 days before the major event mga kalapatid. So balik tayo sa Saturday. Basketing para sa major race ng Sunday, 70-30. Alright, and then kung mapapansin nyo, divided into 2 yung ating pagpapatma. Ayan, yan yung binabagay natin sa mga previous vlog natin mga kalapatid. Take note mga kalapatids na kanubi, kahit divided into 2 feedings yung ating ginagawa sa araw na yan, ay sinusunod pa rin natin yung ratio ng patuka na binibigyan natin, 25 to 30 grams per bird. Kaya 2 beses tayo nagpapatuka pagka araw ng basketing mga kalapatids, ay dahil in-encourage natin na uminom sila ng maraming tubig, maging hydrated sila, para pagka pinakawalan sila, hindi sila maghahanap-hanap kung saan-saan para lang uminom o dun sa mga palayan. So dire-diretso yung lipad ng ating mga ibon. So yun lang ang pinaka main idea ko dyan. And then activity mga kalapatid sa umaga, low flying, pero siyempre depende pa rin yan sa resulta kung nahirapan yung ating mga alaga dun sa ginawa nilang liparan nung Friday. So pagka nakita nyong hindi maganda yung kanyang kalagayan, huwag nyo nang paliparin. Yun ang ginagawa ko mga kalapatids. Then sa hapon, rest pa rin mga kalapatids, para hindi na sila mapagod pa, baga makondisyon na yung ating mga ibon. At nakalimutan ko ilagay dyan mga kalapatids, Saturday nagpapaligo ako dyan mga kalapatids. Bago i-basket, nagpapaligo tayo dyan. Ang dahilan, para nga maganda yung pakiramdam na ating mga ibon, relax yung katawan nila, at makakatulong yan para dun maging maayos yung kanilang feather at overall condition ng ating mga ibon. Malaki ang benepisyo ng pagpapaligo mga kalapatids. Ginagawa ko yan the day of basketing mga kalapatids, dahil para relax sila, hindi sila stress dun sa track, hindi sila masyadong irritable kasama yung maraming ibon. Kasi pagkasiksikan yan sila, alam nyo naman yung body temperature nyan mas mainit pa kaysa sa tao. At kapag nandun sila sa truck, siksikan niya mga yan, umiinit, nagkakaroon ng accumulation ng temperature, tumataas yung temperature nila, kaya nakaka-stress talaga. Kaya pinapaliguan natin sila dyan. Sa umaga, plain water, ayan, sa hapon plain water. In relations dun sa 2 feedings na ginagawa natin during basketing day ng Saturday. Then ito yung pinaka last day, Sunday, at nakikita nyo, pulang-pula yan mga kalapatids, dahil yan ang pinaka main event ng race sa buong linggo. Yan ang araw na talagang durog at sunog yung ating mga ibon. So ano bang event? Liberation sa ating mga ibon, so sa track. And then kung makakawin yung mga ibon nyo, arrival.
Then, pagdating sa pagkain, reload mix, cheat day. Ibinibigay natin sa kanila lahat. Yung mga iba't ibang uri ng buto. Dahil i-replenish natin ng todo lahat ng nawala sa kanila ng buong linggo. Kumbaga kung ano yung gusto nila, hindi natin sila i-deprive. Gusto nila ng fish, gusto nila ng protein. Ayan, diyan na natin bibigay. Bahala sila, magsawa sila. Kumbaga i-spoiled natin sila diyan sa araw na yan para ma-recover. Mabilis na ma-recover yung ating mga ibon. Activity, ayan, recovery mga kalapatids. Meron tayong mga videos na ginagawa sa pag-recover mga kalapatids. So ipopost ko na lang dyan, panoorin ninyo sa mga kanubi natin na bago lang dito sa ating channel, panoorin nyo yan. Sa hapon, rest pa rin, walang lipad-lipad yan mga kalapatids dahil talagang durog yung ating ibon dyan, lalo na malayuan ng liparan. Electrolyte sa umaga mga kalapatids, kailangan nila yan para bumalik yung mga sugars and glucose, kung ano pa man sa dugo nila na nagbibigay ng energy sa kanila para ma-replenish yun, kasi ginamit nga nila, sinunog nila lahat dun sa ginawa nilang liparan. Kaya kailangan electrolytes pagka dumarating yung ating mga alaga mula sa matitinding liparan. Sa hapon, plain water mga kalapatids, puro plain water sa hapon. Then sa supplement, kita nyo dyan ko rin tinatambak lahat, binabagsak natin digestion pill dahil malamang durog yung inyong mga ibon, hindi gumagana yung kanilang digestion ng maayos, tapos yung mga dumi nila talagang kulay green na, kulay yellow green na tubig dahil nga may mga toxins gawa ng ginawa nilang liparan. So ayan, digestion pill, garlic sinusubo ko o kaya hinahalo ko sa tubig dun sa electrolytes yung garlic para umpisahan na ng flush, mabilis silang makarecover. Kasi kapag puro toxins yung katawan yan, walang ganang kumain yan mga kalapatids. Kapag walang ganang kumain, asahan nyo matagal marirecover yung ating mga ibon. So garlic, inaanohan ko na agad, kumaga primero flashing na agad bago yung flashing ng Monday. Then grits, dyan kasi sa grits mga kalapatids, nakakuha sila dyan ng mga vitamins and minerals na kanilang kailangan. Napaka-importante yan. At kung makikita nyo, ang grits na binibigay natin ay hanggang Thursday lang. Friday and Saturday hindi na tayo nagbibigay ng grits, inaawat na natin. Then D-complex, yan, napaka-importante yan, bawas ng stress, at the same time maraming benepisyo sa kalusugan ng ating mga alaga. Vitamins and minerals, ayan, mga kung ano-anong binibigay ninyo, calcium, kung ano-ano, at iba pa yung mga sinusubo mga kalapatids. So yan lang yung ginagawa natin mga kalapatids. At ulit-uli, hindi tayo eksperto, ito ay kumbaga ginawa kong programa dahil ito ay angkop sa akin. So kayo, iba yung sitwasyon nyo, iba yung schedule nyo, alright? So etong chart na to, magagamit nyo to bilang idea, i-ano nyo na lang, i-edit nyo na lang base dun sa sitwasyon na meron kayo. Time check, 7:22 ng gabi, at naku, makulimlim at kanina umaambon-ambon mga kalapatids. Nandito na tayo sa ating flyer slope dahil sa wakas makakapag-load tayo ngayon mga kalapatids. Pulilan, Bulacan, alright? So ito yung pinaka magiging first training natin sa BBC Manila. At ang isasampa natin mga kalapatids, ito. Ayan, naku, kitang-kita natin itong ating matapang na anak ng ating 6 overall champion, pinaparisa niya yung anak niya. Naku child abuse ka, bata pa yan, ano ka pa naman. Nandito na sila sa ating training box and dadaling ko na to doon, ibabiyahin na natin para makauwi tayo dahil meron pa tayong talagang trabaho. Ay naku, naipit yung buntot, walang joke. Buti hindi nahahatak. Okay, so bukas walang mawawala mga kalapatids, abangan tayo, sana makauwi itong ating mga alaga. Bagamat mabibigla sila ngayon, pero wala, no choice talaga tayo mga kalapatids. At tiwala naman ako na makakauwi itong ating mga alaga, pero hindi ko inaasahan na makakauwi ito ng mabilis kasi maghahanap pa yan, maninibago yung kanilang stamina at kanilang homing instinct, sabay na factors yun mga kalapatids sa mga ganitong klaseng unang liparan nila. At kung kakapusin yung kanilang stamina, talaga matatagalan sila. Plus kung hindi pa talaga fully developed o maganda yung kanilang homing instinct, so mga ngapa at mga ngapayan, pwede silang sumunod dun sa mga grupo. At kung matatangay sila sa malayo, talagang mahihirapan yung ating mga ibon. Pero
tiwala naman tayo na didiskarte ito mga kalapatids at uuwian tayo. So tignan natin yan kung tama ang hinala natin bukas sa ating abangan. The next day. Time check. 7:12. Pulilan, Bulacan. Magre-release na po tayo. Oh, game! Kabog, kabog! Oh! Ready! 1, 2, 3! Release! Dadaan lang! Daming ibon. BBC Manila, BBC Rizal po to. Yan po yung mga ibon nyo. Yan po yung araw, pasikat na rin po. Dalawang truck pa lang yan, pero pakarami na. A few moments later. Good morning sa inyo mga kalapatids. Ayan, isang oras na simula nung pinakawalan yung ating mga alaga. Ngayon lang tayo umakyat. At eto, tignan nyo mga kalapatids, nandito na yung ating ibon. Kaya lang hindi makapasok dahil may harang yung ating trapdoor. So tanggalin na natin to para makapasok na yung ating alaga. Galing to ng Pulilan, Bulacan mga kalapatids. Ayan, pasok, pasok. Teka lang. Pasok, pasok. Ayan, okay. So yung ibon natin na pang summer, yung Grisel, siya yung nahuli ngayon mga kalapatids. Di ko alam kung anong oras to dumating dahil ngayon lang tayo umakyat. Kunin natin to. Ito yung tubig nilang hapon. Hindi yan ang ibibigay natin sa pagkakataon ngayon. Umulay na mga kalapatids. Tara, lagay na natin dito yung tubig. Uhaw na tong ibon natin, oh.